mo sa karumihan. At ang isipan ay inalot ng kamunduhan. Doon naramdaman ang tawag ng kaligtasan. At sa pag-ibig ni Jesus, ako'y kanyang natagpuan. O Diyos, ang makilala ka ng lubusan ay aking hangarin. Lagi kong dalangin ang puso mo't kalooban. Sana'y malaman at maunawa. Yan ang nais ko sa buhay, ang makilala kang tunay. Kung mawawala awit at sigla sa buhay ko, sa puso ko'y tila pananalig ko'y naglaho. Kapag sarili ang sinusunod, nabibigo. Sa paglapit kong muli sa Diyos, nililingap ako. O Diyos, ang makilala ka ng lubusan ay aking hangarin. Lagi kong dalangin ang puso mo't kalooban. Sana'y malaman at maunawa. Yan ang nais ko sa buhay, makilala ka, ang puso mo't kalooban. Sana'y malaman at maunawaan. Yan ang nais ko sa buhay, ang makilala kang tunay. Ang makilala kang tunay. Salamat kayo, Sister Abby, sa imo ang special. Kung napanalanginan mo, say amen. Genesis chapter 12 in verse number 2. Anda na ba mo maminaw sa pulong sa Diyos? Now notice what the Bible says, my God. Kaya na ako'y gusto i-point sa inyo ani nga versikulo. Now this verse is was talking about Abraham, how the Lord blessed him. Pero this verse is also applicable sa tuang kinabuhi. Na ang gusto nako paminawon ninyo ang pulong sa Diyos. Verse 2 says, "And I will make of thee a great nation." Now ang Diyos nagstorya ani kang Abraham. And he said this, "And I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing." Now, ang mga phrase nga gusto nako nga tagaan ninyo o kanang usa tawag gani emphasis diha o tagaan natog emphasis kanang pulong, mga pulong nga gingon sa Ginoo, "I will bless thee and thou shalt be a blessing." The message tonight is a channel of blessing.
Magampo ta, Father in heaven, salamat karon nga gabi, salamat sa imong pulong ug sa mensahe nga imong giandam, panalangini kini Ginoo. Samtang kini Lord, ipaabot kini sa imong mga katawhan karon. Lord, hayagi ang ilang mga hunahunag kasing-kasing, tuguti Lord nga masabtan nila ni og ilaha kining ikinabuhi. Ug kani Amahan among pagampo o ginapasalamatan sa pangalan ni Jesucristo nga among Ginoo among manluluwas. Amen. Salamat og pwede na mo maglingkod. Nagtuo ko mga higala nga ang tanan nga mga Kristohanon naninguha sila sa panalangin sa Dios. Walay Kristohanon nga wala nag-desire sa blessing sa Ginoo. Amen. Every believer desires the blessing of God, but God's blessings are not meant to be stored. Ang kinahanglan masabtan nato mga higala nga ang kaning panalangin sa Ginoo dili ni siya disenyo para hipuso nato o itago lang nato sa atong kaugalingon. Ang panalangin sa Ginoo gi-design siya to flow through us. Nga muagi siya gikan sa ato o nya ipasa nato sa uban nga mga tao. Mao gyud na ang design sa panalangin. Sama sa giingon sa Dios kang Abraham, I will bless you and you will be a blessing. Panalanginan ta ka og ikaw mahimo kang panalangin sa uban. Hinay gamay brother Marso kay mo ni kusog ang iyang feedback. So kani bitaw no nga prinsipyo nagpadayag kini siya sa ato nga unsa man kita gipanalanginan o kita panalanginan sa Dios aron mo panalangin ta sa uban. Nindot kayo nga butang mga Kristohanon nga panalanginan ta. Amen. Nindot kayo kanang kuan ba no kanang isulti that we are blessed. Pero mas nindot siya paminawon may gala, mas nindot siya nga butang kung ikaw mahimo ka nga panalangin. Dili lang ka ikaw gipanalangin na pero ikaw mismo nahimo kang panalangin sa uban nga mga tao. Because what you need to understand is this: God did not just bless Abraham to enjoy the blessing. Pero gipanalanginan siya sa Dios aron siya mahimong panalangin pod. Now ang Dios wala siya nangita og mga reservoir. Naay mga reservoir diri sa atuang lugar. You know, going to our lot, na reservoir dire. Unsa man ang reservoir? Punduhanan og tubig. Higala sultian ta mo, ang Dios wala siya nangita og mga Christian nga mga reservoir lang. Ang iyang gipangita sa mga katawhan niya kay mga channels, mga igsoon, mga vessel ba, mga sudlanan, nga kung asa diha niya ipaagi ang iyang panalangin aron nga muhatag siya sa uban nga mga tao. Dili ba nindot paminawon may gala nga ikaw ang mahimo nga instrumento sa Dios? Aron tagaan ang uban, aron tabangan ang uban, aron tagbuod ang mga panginahanglan sa uban. Di ba nindot na kay ikaw mismo nga gigamit sa Ginoo, obvious na pud kay mga igsoon nga gipanalanginan jud ka sa Ginoo. You know, to be a channel of blessing or ang kaning pagkahimong agianan sa panalangin, nagpasabot kini nga ang kaayo sa Dios budagayday siya pinaagi sa imo ngadto sa uban. Muagi siya sa imuha. Amen? Diha niya like for example ba, nakay paryente dito sa abroad. Unya na siya ipadala ba no nga kwarta sa iyahang example lang. Sa iyang relative. Pero sa imuha niya gipaagi. Unya ikaw ang muhatod sa katong kwarta nga gipadala nga nasa abroad atong tao. Nasabtan ninyo? Ingon ana mga higala. Mo na itawag at channel. Ang pagkahimong agianan sa panalangin nagpasabot na nga ang kaayo sa Dios mudagayday pinaagi sa imo ngadto sa ubang tao. Dili lang ka usa ka tigdawat sa mga panalangin sa Dios, pero mahimo kang usa ka agianan, usa ka sudlanan, usa ka linya sa tubo sa diin diha iagi sa Dios ang iyang mga panalangin aron sa pagpanalangin sa ubang tao. Do you want that mga igsoon sa imuhang kinabuhi? Nga ikaw ang kanang hatagan sa Ginoo aron tagaan nimo ang uban nga mga tao? You know what? Maunay tinguha sa Dios para sa tanan niyang mga katawhan.
kung naay gusto nga mga tao, kung naay gusto ang Dios nga tagaan niya, no? Ngo ipaagi niya ang iyang mga panalangin mga higala para sa mga uban. Gusto niya nga ipaagi niya na una sa iyahang mga anak. So una sa tanan, sabto nato ning a channel of blessing. Number 1, ikaw vessel ka, dili ka reservoir. You're a vessel, not reservoir. You know, ang reservoir, kaning punduhanan o kaning punduhanan og tubig, dili ba? Dili na ikaw mga igsoon. Ikaw usa ka ka-channel. A channel lets it flow. A channel is a pathway. Nagdala kini usa ka butang gikan sa usa ka dapit ngadto sa lain. It carries something from one place to another. Parehasa ng tubo. Di ba? Ang tubo, gadala siya tubig. Ang kanang wire, gadala siya kuryente mga higala. Sa nga paagi, gusto sa Dios nga ikaw ako ang magdala sa iyang gugma, sa iyang grasya, provision ug kaalam ngadto sa uban nga tao. You need to understand that you are a vessel, not a reservoir. Mo na kung ikaw mga higala tagaan kag panalangin sa Dios, purpose in your heart that you will share that blessing to others. Amen? Nga naman, gusto sa Diyos, ipaagi niya sa mo, ipaagas nimo. Aron dili mahurot. Kaya, kung dili nimo ipaagas, wanay mo gawas ka panalangin. Wanay mo abot. Tama? So, kinahanglan nimo mga igsoon, ipaagas. Ikaduha, it's about purposeful living. It's about purposeful living. You know, every blessing, matag panalangin, spiritual, financial, o emotional. You know, dili lang na siya para sa imong enjoyment. Gihatag na sa Diyos sa imuha, kay naa siya assignment para sa imo. Mo na nga bantayan nimo pag panalanginan ka sa Ginoo mga higala, naay assignment ang Ginoo na sa imuha. Mo na nga kung ikaw panalanginan ka sa Ginoo, ayaw dayon pataka gasto-gasto. You need to pray first, Lord. You need to pray first and ask the Lord nganong gihatag man nimo ni sa. Nganong gihatag man nimo ni ingon ani ka dako nga butang sa ako karon. Unsa man ang imuhang purpose ani? Ang akong gipangayo sa imo, Lord, ingon ani lang, pero ang imong gihatag sa kwa mas dako sa ako ang gipangayo sa imo. Why do you think mga igsoon? Kaya kasagaran ang atong pangayoon sa Ginoo ingon ani nga butang, pero ang iyang ihatag sa tuwa mas sobra pa sa ato ang gipangayo. Ngano ka? Kay katong sobra mga higala, mao to ang imuhang gamiton para i-bless ang uban. Amen? Naay katuyuan ang mga panalangin nga ginahatag sa Dios sa tuwa. Like for example, if God gives you peace, unsa inyong buhaton? Kung gipanalangin ka sa Ginoo kalinaw, unsa imong buhaton? I-share nimo ang kalinaw mga igsoon sa uban nga mga tao. Amen? If He gives you the gospel, unsa man, i-share nimo mga igsoon ang kanang maayong balita sa atong Ginoong Hesukristo. Kung ikaw gitagaan ka sa Ginoo source of income, unsa imong buhaton may gala? Well, sama sa gitudlo ni Pastor Kosari may gala, pag ikaw na nakay source of income, suportahin ninyo ang iyong pastor, iyong pamilya. Suportahin ninyo ang inyong church by faithfully returning the tithes of the Lord. Ayaw ninyo mga higala, kawata ang tithe sa Ginoo. Because once you steal the tithe of God, paminaw, mababagan, muhunong ang pag-agos sa panalangin diya sa imong kinabuhi. Amen? Pag ikaw mga higala, tagaan ka og wealth sa Diyos or source of income, anything nga na-acquire nimo sa imuang kinabuhi, make sure that you return the tithes of God and that you serve Him by supporting your church and your pastor and his family. Amen? Being a channel of blessing means we don't hoard blessings. Unsa man ang hoard? Dili nato mga higala kanang i-keep ang panalangin para lang sa atong kaugalingon. Kay balo ba no, ingon ani biya ang nagakahitabo karon sa kadaghanan nga mga Kristohanon.
Labi na ka ng Kristohanon bitaw no nga dati na ay panginahanglan no nya karon gipanalanginan sila sa Ginoo. Usay may gala no makalimot ta that the design of that blessing may gala is not just para matagbo ang atuang panginahanglan, but also pudi ay aron pudi ay kita makaminister ta sa uban nga mga tao. Amen. So ayaw mo kakurat kung panalanginan mo sa Ginoo. Higala paminaw, God is just observing us. How we handle His blessing. Higala paminaw, are you trustworthy enough to handle the blessings of God? Because if you can't handle the blessing of God, God will not give His greatest blessings on your life. Dili niya mahatag ang iyang pinakadako nga panalangin diya sa imong kinabuhi may gala if you are unable to handle the small or even the smallest blessings nga iyahang gipagunit sa imuha. Mo na may gala paminaw, even in your paminaw, in your necessity, sa inyong mga panginahanglan. Kaya namo gyud mga panahon sa atong kinabuhi nga kita nanginahanglan ta. Unya tagbuon sa Dios atong panginahanglan. Unya pasubrahan sa Ginoo, ayaw ikonsumo tanan. Bisan sa ginagmay nga panalangin nga nadawat nimo mga igsoon, learn to share that small blessings to others. Be a channel of blessing. Amen? Kay paminaw, kung gipanalanginan ka sa Ginoo, gigamit na kaniya. Gigamit na kanya nga tubo, nga kuha sa diha niya ipaagi ang tubig. Aron ang uban, makainom sila. Amen? Katong mga way kuryente, gigamit na ka sa Ginoo nga wire niya. Aron pinaagi diya sa imuha, muagi ang kuryente. Aron ang uban mga igsoon, naa sila electricity. So nindot kaayo paminawon nga ikaw gigamit sa Ginoo nga anuman, gipanalanginan ka na niya. But don't forget, pag i-bless ka sa Diyos, ayaw kalimot mga igsoon, dili na imuha tanan. Amen? Kanipon mga igala. So, being a channel means we don't hoard blessings. Ayaw sa mo pagpalit-palit. Amen? Bisan natay mga desire. Bisan natay mga bayronon. Bisan natay mga gusto nga paliton. Ayaw sa ninyo na sila unaha. When you receive the blessings of God, remember God first. Ibalik sa ninyo ang tithes. Think about your pastor and his family. Amen? And then mga igsoon, suportahi ang imong kaugalingon. Hello? Ikatulo, it means also, to be a channel of blessing means being available and obedient. You know what? God uses people who say, "Here am I, send me." Unsa man na, pastor? Ang but pasabutan ng mga igala, availability. Willing. Amen? Higala sultihan mo, dili ka kinahalan, mahimong perpekto, aron ikaw mga igsoon, gamiton sa Ginoo. You just have to be willing. Amen? Ikaw sa niyo mga bata, please. Kay saba sa gawas, niya napod dirin man no. And for sure, dili gid mo makapaminaw og tarong. You don't need to be perfect. Just willing. A clean, open pipe is all God needs, mga igala. Ayaw ninyo sudlig hugaw mga igsoon ang imuhang kinabuhi. Amen? Kay mao gyud nay magbara. Mao nay mo bara sa panalangin sa Ginoo. You know why at times in your life mga igsoon dili kaagas ang tubig? Kasabot mo kung mayong tubig, tubig means panalangin ba? Naigabara. Naigabara. Base na hugaw. Base na basura nga nakasulod diya sa tubo igsoon. Amen? Kay bulo ba mo nganong nagabaha diri sa atong lugar? Tungod kay naay mga basurahan nga nagtapok diha sa tawagan na ka ng mga kwan? Sa drainage. Na mga basurahan. Higala paminaw, ayaw paghipos og basurahan sa imong kinabuhi. Kay maugyod na mo block sa mga panalangin sa Dios. And number 4, to be a channel also means that others see God through you. Kasi po pasabot aning channel of blessing may gala. Nga, ang mga uban nga mga tao, makakita sila sa Dios pinaagi sa imo.
Nakuha ninyo? Moribot pasabot to be a channel of blessing. Mauna ang usa sa mga rason nga nung gusto sa Dios panalanginan taniya. Kaya nga naman, pinaagi manggod ani mga panalangin, no, nga moabot sa atong kinabuhi, diha manggod makaila o makakita ang mga tao sa Dios sa atong kinabuhi. Yun ang Kristohanon may gala, dili gid na pwede nga dili siya panalanginan. Dili gid pwede mahigala ba no, nga kanunay maglisod ang kanang Kristohanon. Although ang ato ang kinabuhi mahigala is like a roller coaster, is a series of ups and downs, na yung mga panahon nga dili tahayahay, dili ba no? Na yung mga panahon nga nga lisod ang atong kahimtang nato, pero dili dapat kanunay nga lisod ta. Dili kanunay nga pait ta. Nga naman mahigala, masawayan ta na sa mga unbeliever. Masawayan nila ang Dios nato. Ang ilang masulti ba no nga unsa man ang klaseng Ginoo ang nasa ilaha nga hasta mang paita ng kinabuhi nila. Bisan mga unbeliever, dili mo to sa ato ang Ginoo mga higala. Nga naman, nakita nila sa ato ang kinabuhi nga murag wa man ta panalanginin sa Ginoo. Mao na nga ginapanalanginan sa Dios ang iyang mga anak kay usamang gud pud na kapaagi aron ang mga tao makakita sila sa Ginoo pinaagi sa tuwa. Mao nay but pasabot to be a channel of blessing. In short, to be a channel of blessing is to let God use your life to bless others. Whether that's through prayer, encouragement, giving, serving, or simply shining His love wherever you go. You know, daghan kay kang makita nga mga example sa Bible nga kanang mga katawhan sa Ginoo nga gipanalanginan sila aron mo panalangin sila sa uban. Ang una, gibasa na nato si Abraham. Kinsa pa, si Joseph. Kay balo ba mo, sa panahon ni Joseph may gala, nagpait ang mga tao. Ang mga tao sa tibok kalibutan. Pero gigamit ang kinabuhi ni Joseph. Gibless si Joseph aron matabangan niya ang daghan nga mga tao. Amen? Kinsa pa mga higala? Ang katong byuda dito sa Zarephath. Dili ba? Unsa man to nagtudlo sa tuwa? Nagtudlo to sa tuwa may gala nga ang kaning giving mao ni mo release sa panalangin. Higala paminaw mo sa kuha. Paminaw mo. Proof nagyud sa kinabuhi nga ang giving may gala na ay panalangin gyud na. Proof na gyud na. Walay Kristohanon bisag dili pa na siya nga Kristohan, bisag dili pa na siya Kristohanon nga gahatag unya wala panalangini. Mao gyud nay prinsipyo sa Ginoo. Bulahan ang nagahatag kaysa nagadawat. Kung imong ginabatasan sa imuang kinabuhi ang pagkamanggihatagon, dili gyud ka mahutdan sa grasya sa Ginoo. Ngano man, batasan na sa Ginoo ang giving. So kung ikaw pud mga higala, i-exercise nimo na dili ka mahutdag panalangin, dili mo hunong ang panalangin diha sa imong kinabuhi when you practice giving. Di ba yung sa gisulti ni Pastor Cosari, hasta kasaba sa kuha, no? Saba kayo, no? Unsa ang gitudlo ni Pastor Cosari? Ang giwalin niya katong last Sunday, kung naminaw mo mga igsoon, ang iyang gisulti, ingon ani. Naay mga Kristohanon, naay mga Kristohanon, nga naa sila sweldo, naa sila trabaho, naa sila sweldo, pero wa sila ga-tithes, wala sila ga-suporta sa pasog sa iyang pamilya, pero mga igsoon, kulang gyapon. Pero naay mga uban mga higala nga gagahin sila, gatayt sila, gasupport sila sa pastor, gatabang sila, gahatag sila may gala, pero gipanalanginan mahinoon sila. Ang gingon ni Pastor Jose, dapat ang mahutdan ang katong gahatag, kay gahatag man, gatayts man, gikuan magbahin ang para sa Ginoo. Ang iyang kwarta, gikuan magbahin para isuporta sa pastor sa iyang pamilya. Dapat ang malugi, dapat ang mapobre, dapat ang mahutdan, katong gahatag. Pero nga naman may gala, nga katong gahatag, wa na hutdi.
ang nahutdan na hinon, ang nagkulang na hinon, kato na hinon nga gasigi hipos. Katong wala gatays, na matingala ka na, nganong wala gatays, pero ngano man may gala, dihado gyapon, kulang gyapon. Ha? So there is something about giving. There is something about giving nga wala nasabtan o nakita sa kadaghanan nga mga tao. In fact, mga igala, bisan diri sa atong simbahan, ang uban nato diri wala man gatites. Kung honest ang uban nga mga member diri, pwede nimo mga igala, pwede ka mamakak sa imong isulat dira sa offering envelope, pero ikaw mismo kay balo ka, nangaawat ka sa tithe sa Ginoo. Unsay basihanan nimo, pastor? Gapait man gyapon ka hangtod karon. Amen. Ngano ka ha? Wala ka gatites. Gahatag lang ka og small portion or small percentage sa Ginoo may gala, and yet you are nagkulang ka. Pero katong mga uban gasigi og tithes, gasigi support sa pastor, ingana may gasig hatag, gasig tapang may gala, paminaw. Sila ang dapat magpait karon kay nga naman ginakwaan ang ilang salary, ginakwaan nilang income, pero nga naman may gala, mas daghan na mahinon ning abot nga mga grasya o panalangin sa ilang kinabuhi. There is something about giving na wa ninyo nakitaan. Mao na ang gusto ginako may gala nga masabtan ninyong tanan diri. Naay sekreto sa giving. It is more blessed to give than to receive. Amen? So, mao ni siya mga igsoon, the law of flowing blessing. Dali lang. Ato ta sa Proverbs chapter 11 verse 25. Sa no? Ang yawa ba no? Musamok yun yung yawa, no? Kung asa na nga magsimba ta o niya, magwali na ta sa pulong sa Dios, napadi ang saba. Proverbs chapter 11 verse number 25. Tanawan ninyo sa sa Bible, oh, the liberal soul. Natanawan ninyo ang pulong sa Dios, mga igsoon. Kaya naman tanawa, ang uban nato diri paminaw, ang reason nganong dili nimo ni nganong wala nimo nganong dili ka mutuwa ng giving kay wala gyud nimo ni gitutukan pagayo. Natutukin ninyo pag-ayo unsa ang gingon sa Ginoo diha sa iyang pulong. The liberal soul. Unsa usibot pasabotan ng liberal? Dili liberated ha. Liberal may gara meaning generous. Giver. Ang kalag kuno nga manghinatagon shall be made fat. Mutambok. Amen. And he that watereth shall be watered also himself. Ikaw nga nagahatag og tubig, ikaw po tubigan ka. Ikaw na nahatag, dapat mahutdan kag tubig kay gihatag man nimo imong tubig. Pero sige yung sa Bible, ikaw nga nagahatag, providean pug ka, supplyan pug kag tubig para sa imuha. So unsa man ang point na may gala, when you bless others, you get. Kung panalanginan nimo ang uban, makadawat ka. Kung di ka mo panalangin sa uban, di ka makadawat. Amen. A flowing river doesn't dry up. Kay paminaw mo igala. Ang kanang suba nga kanunay banong gakuan gagos, di gyud na siya magmala. Amen. But pasabot, buhi siya kanunay. Kung ikaw sige ka mag-practice o giving, gibatasan nimo ng giving, nag-tithes ka, you are thoughtful, mindful ka sa imuhang pastor sa iyang pamilya, wako nagpadungog-dungog sa iyang mga giwala na ni Pastor Kusari, gina-practice po ni sa kadaghanan nga mga simbahan. You know what? Tanawa may igsoon ha, kung buto na unaon, dili lang pagkumpara, pero mura gyapon comparison ni siya, okay? Tanawa, bukid ang lugar nilang Pastor Kusari. Kita, mas advantage ta. Kay bukid kayo ilaham. Unya, napalibutan sila ba no, kanang sa tuyang gingon niya, saging, lapo kayo. Unya, ang population nila dito, 5,000 lang, isa lang ang barbershop.
isa lang ang bakery, 20 years later, nahimong duha ang bakery, ingon na, ang isa ka barbershop dito, nasarado, kay member to niya, di ba, niadto dito sa abroad, ingon na may gala. But why, kay balo mo, ang iyang simbahan, pare-parehara sa tuwa. Pare-parehara sa tuwa. So kung imo ang tanawon may gala, mas lamang kita diri. But why is it dato kayo ang ilang simbahan sa ingon ani nga kadako sa ilang building may gala nganong ingon ana kadagaya ang ilang simbahan. When I say simbahan, mga member nila. You know why? Ang gibatasan sa mga gisulti ni Pastor Kusari sa kwa. Ang gibatasan sa mga member dito sa ilang simbahan, ginauna nila ang uban kaysa ilang kaugalingon. Ginauna nila ang Ginoo, ginauna nila ang pastor. Di ba nakadungog mo sa gisulti ni Pastor Kusari, mas gusto pa nila nga si pastor na isakyanan, kami okay lang, mamasayro lami, magmotor lami, basta ang among pastor na isakyanan. Dili ba example na wa ko nagkusulti sa inyo, tagaan ko yung sakyanan. But that's just one example. And gisulti niya, pila ka years later, 18 na ka-member dito sa iyong simbahan na anay four wheels. Nga naman, when you bless others, you get. Dili siya makasulti ana kung wa na niya nakita sa iyang duha ka mata igsoon. Na ay panalangin sa giving. Mo nakita bisag gamay lang ta may gala pwede ta mudato sa spiritual, sa material, sa financial. Basta kitang tanan ibatasan nato may gala ang gibatasan sa iyang mga membro dito. Amen? Ayaw mo tuo sa yawa, ginahadlok lang mo sa yawa. Ayaw ninyo paminawa ang inyong unod, kaya ang inyong unod may gala, dalo. Greedy, covetous. Gusto sa ato ang unod, ang atong kaugalingon ang unahon. Dako kay ito nga challenge sa ato ang simbahan mga igsoon. Mao to na pag-post na ko ato iyang video ba no, ni abot kog 4,000 ang views god. Naka-earn ko sa Facebook. Tinood, di ba no? Wa ko kay balo na monetize na akong Facebook. Gi-check ni ma'am, wala ko kalibutan, pero pag check ni ma'am dito sa dashboard ba to na ako? Gi-check niya sa dashboard, ning abot mag 4,000 ang views. Unya ang uban ako nga mga mga reels na ako, diba na ako mga gi-confirm nga ko niya. So uban nga picture, ning abot mag 1,100, 1,200. Tong special ni Isa niya abot 1,200. Ato silang bukoy sila la to uban niya kay Pastor Kusari niya ang karon gitagpag ko ni Pastor. Nag-earn ko dollar ba? Niya gi-encourage ko ni Meta nga mag-post every day. Pero dili ko mag-post every day. Di na ako may kalagay. Wala man ko nang martagod sa Facebook. Ako na post lang ang tuyo na ako mag-post ko may gala. Ang akong gina-post mensahe pulong sa Dios ang akong gina-post sa Facebook. Nakabenepisyo siya. Mo na nga i-share ninyo. Amen. I-share ninyo kay daghan ang nakabenepisyo mga igsoon. Pero balik ta kay Pastor Kusari may gala. Kay balo ba mo daghan kay nagtanangan naman daghan kay mga taong mga igsoon ba no nahigmata sa iyahang giwali niya. Wala nga abi ninyo may gala bisag tanawa kung unsa ka mabaw o kamubo ang imong studies sa kinabuhi karon, wala imposible pwede ka mo angat mga igsoon. Atiman nami. Pero samtang mo atiman ka sa mo, dapat may kag relasyon sa mo atiman niya. Gakuan day mo lain din, ada kay bitterness day sa mo amen? O, diba? Gapoy panalangin din mga igala. Sulayi, i-practice ninyo ang giwali ni Pastor Kusari, makita ninyo, mas daghan ang panalangin nga moabot sa imuhang kinabuhi. Amen! Ayaw apasa ang financial security. Ang imong apason, financial freedom. Kagawasan. Makagawas ka sa kalisod. Amen? Kay dili, design o plano sa ginumigala nga ang mga anak kanunay maglisod. Paano man ka mo panalangin sa uban? Galisod ka, ikaw. Amen? Kaya kung maglisod ang tao, siya ang tabangunon. Gusto sa Ginoo, ikaw ang mutabang sa uban. Amen?
So asa ka pwede mahimong channel of blessing sa imong pastor, sa iyong pamilya, sa imong simbahan, ug sa uban nga mga tao. Igala paminaw, in terms of sa uban nga mga tao, dili kinahanglan may gala ang imong ihatag sa mga tao, like sa mga stranger, mga public, dili kinahanglan sa tanang panahon na imong ihatag sa mga ubang tao may gala kanang ayuda, bugas, kanang unsa pa na dira, kwarta, dili mga igala. Kay bala ba mo unsa ang greatest need sa mga unsaved nga mga tao? Dili kwarta, dili bugas may gala, pwede ka muhatag ana, walay malian na, pero ang mas nindot ka ihatag nimo una sa ilaha ang pulong sa Dios. Gospel. Invita sila diri sa atong simbahan. Kay sultihan ta mo, once mabago ang kinabuhian ng mga tao, diha magsugod ang panalangin sa Ginoo, moabot sa ilang kinabuhi. Amen? Okay, so kani mga points na ako may gala, ako ni siyang ihatag karong Domingo. Ayaw mo absent karong Domingo pag simba mo adlong Domingo, ha? Remember, always remember, Sunday is not your day. Sunday is not family day. Sunday is not outing day. Sunday is God's day. Remember that. Put God first. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Higala, wako'y laing tinguha sa inyong kinabuhi, kundili panalanginan mo. Tumana lang ninyo ang pulong sa Diyos. Amen? Sige, iduko na to itong mga ulo, ipiyo na to itong mga mata. Iduko na to itong mga ulo, ipiyo na to itong mga mata. Mag-ampo ta. Father God in heaven, salamat Ginoo sa imuhang pulong karon nga gabi. Salamat sa mensahe, salamat Lord sa imuhang gipaabot sa amo nga pagtulunan, na amin nakuha, na amin nakatunan, nahayagan ang among mga kasing-kasing, na amin nasabtan. Ginoo, nagaampo ko nga kining nadawat nga pagtulunan sa imong mga katawhan karon, magpabilin kini sa ilang mga kasing-kasing. Kay Lord, kasagaran ang yawa Ginoo moabot sa kinabuhi sa imong makatawhan o kawaton niya ang liso nga gitanom diha sa ilang kasing-kasing. Ayaw tugti Ginoo nga makawat ni Satanas. I pray Lord God nga imuhang protektahan ang kanang liso nga gitanom nimo sa kasing-kasing sa imong mga anak. Let it grow, and I pray Father God nga magbunga kini sa ilang kinabuhi. Lord, I pray nga himua ang imong mga anak dinhi sa North Davao Baptist Church nga channel of blessing, agianan para Ginoo mo panalangin sa uban nga mga tao. I pray Lord, continue to bless the members in this church, especially those who prioritize your kingdom, who prioritize your servant and his family, nga mao ang pastor, who prioritize you and your church. And Lord, I pray, ikaw Ginoong Diyos, magpanalangin sa ilaha as they also faithfully return the tithes, because mauni ang way nimo Lord para ang imuhang grasya ihatag nimo sa ilaha, because you promised this nga sulayan ka namo kung dili ba nimo abrihan ang mga bintana sa langit o paulanan nimo panalangin ang imong mga katawhan hangtod wa nay masudlan nga kwarto diha sa ilang kinabuhi sa mga panalangin. Father God, I pray that make your people in North Davao Baptist Church a channel of blessing. Father in heaven, I pray these things in Jesus' name. Pwede ta manindog karon nga gabi mga higala. Karon nga gabi, let's take the time to talk to God. I believe nga ang tanan nato dinhi gusto ta i-bless sa Ginoo. Nagtuupod ko nga naapoy mga members diri, tinguha nimo nga mahimo kang agianan sa mga panalangin sa Dios. Pero nahitabo na ba na karon sa imong kinabuhi? Maybe ang uban nato diri kaniadto nahimo kang channel of blessing, agianan sa panalangin. Pero nahunong karon nganuman ningundang ka sa paghatag, ningundang ka sa pagbalik sa tithe sa Ginoo. Wala na ka ning suporta sa alagad sa Dios o sa iyang pamilya. Ningundang ka naay ning black sa panalangin sa Ginoo, basig naay sala, basig naay ambot unsa na nga hugaw ang nadia sa imo. Naapa ba na hangtod karon sa imong kasing-kasing o sa imong kinabuhi? Kinahanglan nimo limpyuhan ang imong pipe.
kinahanglan nimo limpyuhan ang imuhang kinabuhi. Ang tubo, kwaon ang mga basurahan diha sa sulod aron ang tubig, no, makaagas siya balik, muagi siya, mo flow siya balik, mga higala. Examine your heart, examine your life tonight. Naabay basura sa imuhang kinabuhi karon nga maoy nahimong hinungdan nga ang panalangin wala na nag-agos or nag-agas diya sa imong kinabuhi. Nahimo ba kang channel of blessing karon nga gabi hangtod karon sukad na luwas ka, or basin mga higala naninguha na lang ka karon kay sa una lang to nahitabo sa imong kinabuhi, pero karon wala na ka nahimong channel of blessing. Higala, kung ikaw nangandoy balik ana, ayusa ang imuhang spiritual life at tubangan sa Ginoo. Hatagig panahon ang imong kaugalingon nga makigstorya sa Ginoo diri sa altar. Biyae ang imong lingkuranan kadali ug anhi diri sa atubangan. Luhod at tubangan sa Dios, istoryaha ang langit ng Amahan ug itugyan saya unsa ng mga butang nga gusto nimo ipaabot sa Ginoo karon.